uni. Si Bong Revilla ni surrender, sumuko sa mga pulis at itinuro si VP Sara bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. So ito lang ang ating pag-uusapan. Ang tanong, paano si VP Sara maging mastermind ng flood control? Engineer ba siya? Contractor ba siya? Ang pamilya nila may negosyo ba na construction? At ito pa, siya ba ang may hawak ng pera ng budget ng Pilipinas at siya ba ang pumipirma sa GAA? So, ang mga katanungan yan, alam na alam niyo yan. At itong si Bong Revilla, ang talino nito matagal to sa Senado. Bakit ngayon, bigla din siyang naging vovo, naging vangag? Gumagamit ba ito ng Fulveron? Isinabit niya si VP Sara, bagong script na naman ng mga DDH, yung anti-Duterte. Kahit ano lang ang gawin nila, basta magmukhang sira at siraan ang VP Presidente, Vice President. Yun, gagawin nila lahat. Sinabi pa dito ng nag-comment, yung nag-post na, maganda yan, ituro mo na para hindi lang ikaw ang nagdurusa para bumaba ang sentensya mo. May kabudos pala siya. Ganon. Bumaba ang kanyang sentensya at hihilain niya si VP Sara. Pero ang mga tunay, ang mga totoong mastermind, ang mga totoong nagdala ng mali-malitang pera, ang mga taong nagdala ng mga pera na nilagay sa garbage bag ay tinatago, ay nakakubli, ay undercover up. So, paano? Ano mangyayari sa Pilipinas? Ganon lang ba? Ganon na ba talaga walang hiya ang mga politiko natin? Ganon na ba talaga mga vovo, mga tungwarts ang mga tao sa Pilipinas? Kagaya mo, kagaya ko. Pero ako alam ko. Ako alam nyo yan. So, ang sabi ng ating mga kababayan, galingan mo, sir. Galingan mo ang iyong pag-awit at pagbodots. At saka ito, what a move. Planadong-planado. And then, ito pa, he become a singer. This time, a singer for corrupt officials in government. I hope he is in a right tune. Ito, in fairness ay paano, unless of course Revilla is referring to flood projects in session that Sara may have facilitated at the time her dad was president. In that case, and for the sake of truthfulness, Revilla should present more solid proof of Sara's involvement. Kaya lang, yung nasa impeachment at saka yung kinakaso sa kanya ay walang flood control insertion. Confidential funds at saka yung sa DepEd funds or budget. Yun ang issue. Pero ngayon, ito ay bago. So, bagong script na naman yata to against sa kay VP Sara. Lahat na lang talaga ginagawa nila para hindi siya makatakbo bilang presidente sa 2028. Pero, nasa sa taong bayan pa rin yan kung sino ang iboboto nyo. Kung sino ang ipapalit nyo kay Vangag. Kung gusto nyo si Martin Romualdez, okay, fine. Kung gusto nyo si Risa Ontiveros, fine. Kung gusto nyo si General Torre, up to you. Kung sino ang iboboto nyo. Pero, huwag kayong magreklamo ng ganito, ganyan. Mga hospitals, walang doctors, walang nurses, walang medisina. Hindi ka pwedeng magpa-admit kung wala kang deposit. Or kung magpapa-admit ka sa mga government hospitals, walang tamang facilities, walang tamang gamot. Yan. Pag nag-aral naman, ganun, lahat ng ahensya. Huwag magre-reklamo. Ganun. Alam na alam ng mga tao kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Pero, wala silang masay. Hanggang social media lang, kagaya ko. Kaya, pero, naiba naman ako kasi, alam sa Pilipinas, yun lang ang diferensya. Hindi pa ako apektado ngayon, siguro, balang araw, mga next few years. Ganon. So, abangan na lang natin kung magpo-progress ba ang pagdadamay ni Bongbong
Bongbong. Ni Bong Revilla kay BP Sara. Kung talagang totoo, so tingnan na lang natin. Anyway, si BP Inday Sara ay nasa dahig siya ngayon. Pinagtatawanan lang niya ang kanyang mga kaaway. Imagine na, babaeng tao, pinagtutulungan ng mga lalaki. Ano kayo, mga vadeng? Mga vayot na pinagtutulungan niyo ang babae. Ang dami-dami niyo pa, halos lahat ay iilan na lang ang kumakampi. Pero ang mga taong bayan ang kakampi ni BP Sara. Yun. Ano lang. Siya ang bagong karakter sa script nila na let us follow the script. Sundin natin yung script. Tingnan natin ano mangyayari, ano ang ending. Bye-bye. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.